Yun oh. Touchdown dito sa tank wash sa La Porte, Texas. Hindi mainit, men. Dahil nga wala nang araw, kaya makakatulog tayo ng maayos ngayon. So bukas na bukas ang ating bintana. Magkabilang bintana yan. Nakaabot tayo sa NBA, men. So habang naghahapunan ako, nanonood na ako ng laro. Pagka-park ko dito, men, tamang-tama mag-tip off na. Maganda naman ang pinapakita ng OKC. Tsaka medyo agresibo si SGA, so yun o, lamang pa nga, men. Nung game 3, first quarter, 14 points lang yata yung na-score ng OKC. Pero anyway, manonood muna ako dito ng NBA and then papahinga na. Anong oras ba? Alas 8 na lang gabi dito, local time, no? Sa Toronto, alas 9 na. So, nood muna, men. Tapos pahinga. Tapos, gising ako ng mga anong oras ba? 6:30. Dahil alas 8 yung pick up ko. So, 6:30 ako gigising, makapagkape, hilamos, magpi-pre-trip, and then larga na. Dahil yung customer, wala pang 30 minutes, nandun na ako. Ganun na nga yung gagawin natin, and log 2 na tayo, men. Yun, oh. Araw ng pick up natin ngayon, men. So, ito ay araw ng, Martes, May 27, 2025. Punta na tayo sa ating pick-up location, men. Ang pick-up location ay 8 miles lang ang layo. 15 minutes away. So, banata na natin to, men. Ano pang hinihintay natin? Anong oras na ba? Alas 7 na, no? 7:07 ng umaga. Darating ako doon mga 7:22. So mga mahigit 15 minutes. Grabe, lakas ng ulan kagabi ah. Kasi nanalo yung OKC. Tapos ka, Ant-Man. Ayaw umiscore ni Ant-Man eh. Nagbiro eh. Naging agresibo eh. Naging agresibo naman yung OKC kaya panalo, men. 1 win away from the finals. Dami naghihintay ng mga tanker dito. Hinihintay nilang mahugasan yung kanilang mga tawag dyan, trailer. Naging maayos naman ang ating pahinga, no? Sobrang lakas ng ulan, nagising ako, men. Gumaganon yung truck, oh. Parang hinahangin, tapos ang lakas ng patak. Parang may kumakatok sa'yo. Ganong kalakas, kaya nagising ako mga 1:00 ng madaling araw. So yung ulan mula sa Oklahoma, napunta na rito sa Texas. Parang ganun yata. Pero ganun pa man, nakabawi tayo ng tulog, men. So mula dito sa Pasadena, pauwi, mga 8 na oras din yun. Mag-drive ako ngayon ng, sabihin mo lang 8 oras. Bukas, Miyerkules, makauwi yata ako bukas ah. Ang tansya ko Huwebes pa ako makauwi. Pero kung makakapag-drive ako ng 8 oras ngayon, makakauwi ako bukas, men. Tingnan natin. Maulan ng panahon. Mahalaga rin na makauwi kasi ako ng mas maaga. Dahil ang deliver nito, Kailan ba yun? Miyerkules. Martes, next week. Tagal, no? Tuesday yung pick up. Ang delivery, Tuesday the following week. Matagal yung delivery. Pero ayos lang. Mahalaga meron tayong load, men. Umuulan. Walang humpay ang ulan ngayong araw na to. Kagabi pa to eh. Ang ganda ng drive natin nito, men. Thank you. Maganda ang panahon dito sa Texas. Kagabi dumating ako. Ang temperature mga 28, 27 degrees Celsius. Pero ngayon, bumaba na siya sa mga 20s, 21 siguro. Sana pagbalik ko ng Canada, maganda rin yung panahon. Nung umalis ako dyan, malamig pa eh. Ngayon sana, hindi na malamig masyado. Ay, construction, men. So focus muna tayo sa driving and cut natin to sa customer. Ayos namin. Naka-pick up na tayo. Rekta na to.
Mabilis lang yung yung loading, mga 35 minutes lang. Ang problema lang yung paghihintay sa mga papeles, yung paghihintay na papasukin ka. Anong oras na ba? Alas 10 pasado na. So alas 8 yung appointment at ngayon ay 10:15. 10:15 na ngayon. So mga 2 oras at 15 minuto lang yung kabuuan ng naging trabaho natin dito sa Pasadena, Texas, man. So yung pangalan ng ating produkto na kinuha ay Prequel 2000E. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ko po alam, pero dadalhin ko nga siya dyan sa Scarborough. Shoutout sa mga taga Scarborough dyan, si Kuya Elmer Berendia. Tsaka syempre yung mga tropa nating taga Boro. So yun nga, yung company na pupuntahan nitong produkto na to ay Paper Mill. So siguro ihahalo siya para makagawa ng mga cardboards, mga papel, mga ganun, no? Tsaka magaan lang yung ating kargada, men. 17,000 kilograms lang. So mga 37,000 pounds. Magaan lang siya. Tsaka hindi naman siya hazard, hindi siya hazmat. Ano lang siya, regular lang na cargo. Walang special accommodation. Accommodation pa nga. Walang special permit na kailangan. So yung biyahe ngayon mula dito nga sa Pasadena hanggang sa yard namin ay mga 25-hour drive din, men. So Huwebes na ako ng gabi makakauwi dahil Martes na ng tanghali ngayon. So talagang iuwi ko muna sa yard to dahil nga Martes pa lang ngayon, no? Martes yung pick up, tapos yung deliver nito ay Martes din next week. So matagal ang interval ng ating delivery from the pick up time. So ang gagawin natin, iuwi muna tayo, mag-weekend tayo sa bahay, men. Ano bang holiday ngayon? Wala na palang holiday pero kahapon Memorial Day sa Amerika. So makakapag-weekend tayo sa bahay, men. Tsaka kagabi pala, no? Nanalo yung OKC, men. Tinira ng free throw merchant na tinatawag. Siyempre, kapag leading scorer ka ng NBA, sabi nga nila, madalit salita, palagi kang mafa-foul dyan. Ang tinutukoy ko po si SGA, Shai Gilgeous-Alexander. Siyempre, top scorer ka ng NBA, malamang talagang mafa-foul ka palagi dyan. Siyempre, marami kang tira eh. So, sinasabi nga nila yung amount ng free throws ni SGA, kulang pa nga yun kung tutuusin dahil nga kung ikukumpara mo yun sa mga nakaraang era ng NBA, baka mas marami pa ron yung free throws na makukuha ni SGA. Parang ganun, parang syempre, di ba? Mga haters, sisiraan yung tao. Pero yun, naging maganda yung laban. Si Ant-Man, parang di naman siya masyadong parang tinamad lang eh. Hindi nga siya nakadakdak eh. Pero yung nag-stand out sa laro ng T-Wolves, yung pinsan ni SGA, yung magpinsan, talagang ganda yung laro nila. Si Nickel Alexander Walker ng Timberwolves, grabe. Talagang puro tres din. Pero syempre, yung kabuuan, ang ganda ng laban. Dikit ang laban. So, yung mga madadaanan pala nating mga states, mula dito sa Texas, papunta ng Toronto, makakadaan tayo sa Arkansas, sa Missouri, Illinois, Indiana, and then Michigan. And then, nandun na tayo sa Canada nun. So, mag-drive muna kami ng daming sasakyan. And titirahin na natin to, men.